Inuulan naman ngayon ng batikos ang pagkadena ng Manila Police District sa 4 nilang preso na ililipat sa Manila City Jail. Pero giit ng MPD, walang pagmamaltratong nangyari sa mga preso. Gayunman, nirelieve sa pwesto ang mga sangkot na pulis habang iniimbestigahan. At nakatutok si Jay Sabale. Sa litratong ito kahapon sa MPD, makikita ang 4 na inmates na sa halip na nakaposas ay nakakadena ang mga kamay. May padlock pa ang kadena habang palabas ng MPD headquarters. Ang litrato ay kuha ni hataw photographer Bongson na nasa MPD noon para sa isang coverage. Pag salubong ko sa kanila, yung 4 na magkakadikit sila. Sabi ko, ibang klase to. Sabi ko, ba't walang posas? Ba't nakakadena, tapos nakakandado? Inuna ko kagad, nakadalawang shot nga lang ako eh. Dahil mabilis yung pangyayari. Umani ng batikos ang ginawa ng MPD nang ipost ito sa social media ni Son. Pero ayon sa MPD, wala raw maltreatment ng preso sa kanilang ginawa. Ang nakunan sa larawan ay ang paglipat ng 4 na sospek mula MPD tungo sa Manila City Jail. Ang mga sospek ay naharap daw sa mga serious crimes tulad ng murder at human trafficking. Ginawa raw nila ito para sa seguridad dahil may ginagawa noong mini-Olympics sa MPD habang inililipat ang mga sospek. Based on my experience, marami na nakulong niya puro mga heinous crimes. Yan ang mga iniwasan ko, yung maagaw o kaya kami naman ang gamitin para lang makuha nila yung mga kriminal. Base rin daw sa PNP Law Article 235, pinapayagan ang paggamit ng shackles and handcuffs kapag ang kriminal ay klasipikadong delikado at sangkot sa seryosong krimen basta hindi ito nakatali sa poste o tinatawag na stationary object. Kinokonsidera pa nga raw ng MPD ang hirap na daranasin ng inmates sakaling sa likod ilagay ang kadena. Pag sa likod kasi, siyempre, mas masakit yon at mas immobilize yung mga tao at mahirapan yun lalo na pagsakay sa mga sakyan. Gayunman, kung titignan maigi, iba ang itsura ng shackles at handcuffs sa kadena at padlock na ginamit para iposa sa mga sospek. Pinaimbestigahan pa rin daw ng MPD si SPO4 Cleofe at kasama nitong si Inspector Danilo Soriano. At habang may investigasyon, ang Commission on Human Rights sang-ayon sa naging hakbang ng MPD. Pero hindi raw makatao ang ginawa kaya magsasagawa rin daw sila ng sarili nilang investigasyon. It doesn't at all follow. I don't think it follows yung kanilang katwiran na yan. Bagpos ito, this is inhuman and this is cruel. Tinitingnan ko, ito lamang, tingnan mo yung itsura nila. It's very inhuman. At saka, obviously, they don't even know what, and it's outside of the fact that this is very undignified, no? Kahit preso ka dapat may igalang yung iyong dangal. Jay Sabale, nakatutok, 24 oras.